trabaho. Ay. Ha? Ayoko na. Bakit? Nainingal na ako eh. Lang yan, ano? Para ka palang kabayo, madaling hingali. Yabang mo. Ang lawak talaga itong asyenda, no? Sabi nga ng lolo ko, nung nabubuhay pa siya, hindi raw tumali para ng wak. Malaking swerte ng mga amo natin. Ang laking kayamanan tuminangan nila. Bakit? Sinisisi mo ba yung pangyayaring naging mahirap ang magulang natin? Aba, hindi. Kinararangan ko nga ang pagiging de la Cruz. Pero hindi rin siguro masama na mangarap yumamang katulad ng mga kuwang ko. Naku, Nado, pwede ba? Bakit, Julie? Ba't ka nagtawa? Kung mangangarap ka sana naman, yung malapit sa magkakatotoo. O bakit? Kinalimutan nga ba yung nabasa natin? Aspire high. Hindi, pero conforme. Anong conforme? Sa palagay mo ba, ako lamang katulad natin dito nangangarap yumaman? Alam mo, Nado, naikwento sa akin ng tatay ko. Na yun daw lolo niya, ay
lumaki at namatay dito sa asyenda. Nagpalipat-lipat na nga raw ng may-ari ang asyendang ito eh. Pero eto, tayong kaapu-apuhan, mahirap pa rin. Kaya paano mo naman iisipan na yumaman, eh wala namang magpapamana sa atin. Pagmamana lang ba ang paraan ng pagyaman? Saan ka na ba sa buhay natin to? Aba, hindi. Kaya nga nagsisikap ako mag-aral eh. Pero hindi naman ako nangangarap ng napakatayog. Kung sa akin na may wishful thinking lamang. Ang masama, puro pangarap lang. Walang pagsisikap, walang gawa. Tama. At higit sa lahat, huwag na huwag mong kalilimutan dumalangin sa Diyos. Lagi kang magtitiwala sa Kanya. Hayaan niyo, Inay. Hindi ko nakakalimutan yan. Mabuti. Ah, may dala nga pala ako. Diyan ka nga muna. Domeng? Oh, Domeng! ando na. Sasaglit lang ako kina Maring Pekta, ha? Bibigyan ko lang tong ulam natin. Paborito niya to, eh. O, sige, bilisan mo lang ha. Oh, sandali lang ako. Dalawa-dalawa na lang kayo. Hindi na kayo mag-aaway, ha? Ito pagkain. Ano anak? Kumusta yung examen mo? Makakapasa ka kaya? Sa awa ng Diyos si Tay, kung sakali, pagpasensyaan nyo lang na kaya ng kaisa-isa yung anak. At baka, top notcher lang. At tumanda kayo, sa susunod na graduation, sigurado sasabitan nyo ako ng medalya ni Inay. Yabang nito. Manang-mana ka sa tatay mo. Ito naman, atin-atin lang. Alam mo anak, talagang napakabait sa atin ng Diyos. Unang-una, malapit ka lang matapos ng high school. At ako naman, na-asenso sa trabaho. Pag umasenso ka, natural, tataas ang sahod mo. Kaya ituloy mo ang pagsisikap mo. At igagapang ka namin hanggang sa matapos ang kursong gusto mong kunin. Teka nga pala, ano ba ang ambisyon mo? Ambisyon ko, Itay, simple lang. Maging presidente ng Pilipinas. Sira ka talaga. Pero, Tay, seriously, talagang pagsisikapan natin at talagang igagapang yung pag-aaral ko. Hindi ko maging isang magaling na abogado. Iba na yung eksperto sa batas. Para hindi tayo naloloka ng mga tuso. Pamilya, Aba, Tinay, mukhang masarap na ulam yan dala-dala mo ah. hindi naman. Ikaw na talaga umaasenso ah. Pariga-regalo na lang ng espesyal na ulam sa kapitbahay. Hindi naman. Ano ba naman special to? Sige, ah. Sige. Maring Pekta? Mare! Ba, ikaw pala, Mare. Napasagsag ka. Tuloy ho kayo. Salamat. Oy, Mare. Julie, anak, ikuham ng mao pa ng aling Nilya Ay, mo. naku, wag na. Nilya, parinig ka. Nandito ang Maring Nilya. Bili na, labas na ako. Ah, Mare, mukhang masarap to ah. Hanggang pagdating sa pagluluto, daig na daig mo ako eh. Marunong ka na. Hindi, mas masarap ka talaga magluto kaysa sa akin. Oh, ito na ba ang pa-blowout ni kasama Doming sa promotion niya? Ito naman. Blowout na ba naman yan? Kulang na lang ipagkarikayan sa buong baryo ang ulam nila. Kulang na lang ipangalamdakan sa buong baryo ang pag-asenso ng domin niya. Ay, Tinay! Ano ba naman? Emong, ba't ba nakakagulat ka? Basta-basta ka na lang lumalapit. Eh, bakit nag-iisa ka dyan eh? Busa ka ng busa. Busa ng busa! Paano? Yung si Milya nagdaan dito. Yabang-yabang. Kulang na lang ipagsigawan sa buong baryo na umaasenso na si Doming niya. Eh, ano pinaghihirap ng loob mo? Kung gusto nila magyabang, iya mo sila. Ikaw tao ka, oh. Ano, ikaw ang kung anong tao ka, kung sinong tao ka. Hindi kita maintindihan eh. Palibhasa, wala kang kaambi-ambisyon.
Kaya walang kwenta sa'yo kung maunahan ka man ng kapwa mo. Tinay, kanya-kanyang swerte ang tao. Anong kanya-kanyang swerte? Emong, kung hihintayin mo lang ang hinog na bayabas na bumagsak sa'yo, mauunahan ka nga ng ibong mapaghangad. Bakit hindi mo ipaglaban ang karapatan mo? Bakit? Anong karapatan kung hindi pinaglalaban? Anong karapatan? Naku, Emong, dilat na dilat yung mata mo, pero panis yung laway mo at natutulog ka sa pansitan. Tinay, ano ba talagang gusto mong sabihin? Diretsahin mo nga ako. Emong, idilat mo yung mata mo at yung tenga mo ibukas mong mabuti. Usap-usapan na rito ang pananatili pa ni Doming at ng mga kapatid niya sa iglesia. Dapat alisin na sila sa trabaho, palayasin na sila dito sa asyenda. Pero hindi ganun na nangyayari. Umaasenso pa sila. Kaya pare Pinong, ang bilang presidente ng ating union, umaaksyon ka na. Hindi ka umaaksyon eh. Di ba makasama? Wala sina. Sino may sabi sa inyo? Kami! Wala naman nangyayari dito sa usapan natin. Ipaglaban mo ang ating karapatan. Para ano ba yung collective bargaining? Baka collective, pare. Kung collective, kung kahit na ano. Collective! Oo, ganun na rin yun. Binabaliwala lang. Tama. Tama mo sinasabi namin. Tama nga yun. Kasi, ayon sa kasunduan, basta hindi miyembro ng union, hindi makapagtatrabaho sa SEDA, di ba? Alam ko yan. Tama yun. Alam ko yan. Yeah. Pagkakabalap, sila pa yung mayaman. Yung Dapat mapunta sa atin. Hindi maganda. Dapat. Pag ginagawa ng mga iglesia ng Kristo ngayon dito, dapat palayasin na yan. Palayasin na natin yan. Sandali lang. Sunduan. Basta hindi miyembro ng union, hindi makapagtatrabaho sa SEDA, di ba? Alam ko yan. Tama yun. Alam ko yan. Yeah. Pagkakabalap, sila pa yung mayaman. Yung Dapat mapunta sa atin. Hindi maganda. Dapat. Pag ginagawa ng mga iglesia ng Kristo ngayon dito, dapat palayasin na yan. Palayasin na natin yan. Sandali lang. Iba na talaga ang umaasenso. Papasyal-pasyal na lang. Punta lang kami sa kapilya namin eh. Makikinig sa doktrina. Paring Milyo, pati ba naman ikaw nakikiloko dyan sa mga iglesia ni Kristong yan? Ha? Mas pakikiloko, pare. Nakikiloko ka na. Makikinig lang ako. Alang-alang lang sa kumbida ni paring Doming. Ika nga, pulutin ang gusto, tapos ng ayaw. Ayaw. Kinukumbidar namin kayo makinig. Maraming na, paring Doming! Ikaw nga itong kinukumbida kong uminom. Tama. At yan, masasabi ko sa'yo, masisihan ka. Ang good time! Kesa yung makikinig ka dyan sa yung doktrina ng Iglesia ng Cristo. Uminom eh. Ba, huwag mo kuhiyain, Doming. Uminom ka. Kaysa naman na umantong na buhusan ko ng alak yung ulo mo, ha? Pakakalain niya, pare. Pare, hindi tama yan. Hindi, huwag mo siyang pumunta. Siyang kinukumbida ko. Ikaw ang iinom? Uminom ka! Uminom na lang tayo, pare. Isipin na lang mo ninyo, ginoong administrador. Dahil hindi sila unionista, hindi sila nagbabayad ng butaw. Pero tumatanggap naman sila ng benepisyo sa collective bargaining. Unfair naman yata ho yun. Totoo yun, sir. Katulad na lang ho nung nilalaman na sulat na ibinigay namin sa inyo. Nawawalan mo ng kabuluhan yung ating kasunduan noong Agosto 2, 1962 na may bisa ho naman hanggang Hunyo 30, 1965.
Kaya inihiling po namin na sa pilitang paanibin sa Unyon ang lahat ng mga manggagawang Iglesia ni Cristo o tuluyang tanggalin sa kanilang mga trabaho sa lalong madaling panahon. Ginoong Administrador, bagaman na may close-up agreement ang Unyon, hindi sakop niyaon ang aming mga kapatid sa Iglesia. Sapagkat itinatadhana ng Republic Act 3350 na ang naturang kasunduan ay hindi maaring sumaklaw sa mga kaanib ng alinmang sekta ng relihiyon na nagbabawal sa kanilang kaanib na makipag-ugnay sa alinmang kapisanan ng paggawa. Bawal sa mga Iglesia ni Cristo ang umanib sa Unyon at labag sa batas ang sila ay alisin sa trabaho dahil lamang sa sila ay hindi kaanib sa Unyon. Kaya inihiling ko po sa inyo bilang abogado ng mga Iglesia ni Cristo na huwag ninyong aalisin sa trabaho ang aming mga kapatid upang maiwasan ang usapin sa husgado. Bayan po ninyo, Attorney. Pag-aaralan namin ang bagay nito. Mga kasama, gumagapang yata ang kalabasa. Pero naiiwan ang bunga. Lumalakad ang panahon. Pero walang nangyayari. Ilang buwan ang nakakaraan. Walang aksyon ng asyenda. Aripino, kung naiinip ka, mas lalo kami. Mga kasama, kung ayaw kumilos ng asyenda, simple lang yan. Tayo ang gagawa ng hakbang. Magkaisa tayo. Ipitan natin ang mga Iglesia ni Cristo yan para kusang umalis dito sa asyenda. Hey, kayo. Mula sa araw na ito, ang posong yan ay sarado na para sa inyong mga Iglesia ni Cristo. Bakit naman? Kasama mo yan mo. Huwag mo kong tawagin kasama sapagkat magkaiba tayo ng landas. At ayaw namin makihalo dito ang mga anti-union. Hindi naman kami anti-union eh. Katunayan nga eh, ginagalang namin ang karapatan ninyo na mag-union. Eh sana naman eh, galang nyo rin yung karapatan namin na huwag sumapi sa union. Pareho rin yun. Kung makikinabang din pala ng mga benepisyo at aasenso pa kahit hindi sumapi sa union, magigiglesia na lahat ng tao. Eh di buwag na union. Aba, hindi ganyang kababa ang paraan ng pagtanggap namin ng membro. Hindi kami sa paramihan, kundi sa uri ng kahit. At ang lahat na gustong sumali sa Iglesia ni Cristo, ay inaalam muna layunin kung bakit gusto niya mag-Iglesia ni Cristo. Dumadaan sa masusing pagsubok. Basta! Umanap na kayo ng ibang masasalukan. Sapagkat ang posong to ay para sa unionista lamang. At kapag pumilit ka, baka pumula ang tubig. Dong, huwag kang sumama sa tao. Wala sa kapira. Teka, di ba iglesia ka? Oo, bakit? Di pwede iglesia rito. Magbabayad naman ako eh. Hindi, kailangan hindi tinatanggap nila iglesia rito. Karali ka dito. Iglesia lang, pwede. Sige, bantay. Ha, wala. Sarado ang tindahan namin sa mga Iglesia ni Cristo. Hindi ho, mantika lang naman ho. Ay, halos ka dyan. Ay, bata, pakisara mo ang tindahan. Sandali lang.
ilalagay daw siya sa kanano. Papanig daw siya sa mga unionista. Yan ang magagalit tayo lahat. Papanig naman daw siya sa atin. Maraming mga unionista magagalit sa kanya. Kanya, hands-off daw siya. Ba, mambihira naman yung gobernador natin. Hindi siya maasahan. Hindi naman natin nihiling na umalig siya sa atin. Usap niyo. Kundi, magitan siya. Kung alin ay nakakala niyang katarungan, yun ang panigan niya. Hindi yung umiiwas siya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, ay napakalaki ng magagawa niya. Pagkat ang isa sa may karapatan sa asyenda ay ang kanyang asawa. Dali lang mga kapatid. Pinapapatid ko sa inyo lahat. Nakaramay natin ang tagapamahalang pangkalahatan sa pagpapahirap at pagigipit na ginagawa sa inyo sa asyenda. Piling niya sa lahat ng pagkakataon na lahat tayo mapagpigil, magpakainaw, iwasan ang karahasan, at higit sa lahat, magpanatan tayo mga kapatid. Ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Panginoong Diyos. Sa lahat ng mga kapatid, Mga kapatid, kung papasok kayo sa trabaho, huwag niyo na ituloy. Baka kayong magkapatid-patid. Di ba mga kasama? Ano ba hinihintay niyo? Umuwi na kayo! Uwi na kayo! Hoy! Mga Iglesia ni Cristo! Magsitigil kayo sa pagtatrabaho! Hindi niyo ba alam? Welcome kami! Talaga bang hindi kayo titigil? Mga kasama! Lusubin ang mga iglesia! Hay, Nene! Bakit mo pinagbilaan ang mga anak ni Iglesia ni Cristo? Kasi po, kaibigan ko po siya at mabait po siya sa akin eh. Tarantadong bata kaya? Aray! Hay, bata! Akin ang tinapay na yan. Hindi ko tinatanggap ang mga perang mga Iglesia ni Cristo. Maglakad. Salamat sa Diyos mga kapatid. Magpahanggang ngayon ay nakapaninindigan tayo sa kabila ng pag-uusig at pagpapahirap ng kumakaaway sa atin. Alam ninyo, kanya ako ay pinulong. Ibig ko malaman ninyo na bumaba na ang desisyon ng husgado at pinatigan tayo. Ginawa ng bisa ang nagustuhan ng mga unionista na umanib kayo sa kanya. Okay, tanggalin kayo sa trabaho. Sandali lang, mga kapatid. Tandaan ninyo, dalawang kasong inaharap sa atin ng Unyon. Isa sa CFI, yan nga pinanalo natin ngayon. Ikalawa, yan si IR.
Kasalukuyan pang dinidesisyonan yan. Kayong lahat walang trabaho, huwag kayong mag-alala. Dahilan sa welga, sa nakapending na kaso, huwag niyo intindihin yan. Sapagkat tutulungan kayo ng mga kapatid natin sa inyong lahat ng pangangailangan. Emong, ano ba naman yung mother union mo? Bakit hindi rin magpadala ng tulong na bigas, ulam, asukal, at iba pang pangtawid buhay dito sa atin habang may welga? Abay, tagal na tayong walang kinikita. Nakabaon na tayo sa utang. Ay nako, Tinay. Ano? Hindi na kita maintindihan. Bakit? Noon, inggit na inggit ka. Natangay mo kung umaksyon laban sa mga iglesia. Ngayon, nauwi na sa welga ang lahat ng pangyayari. Gustong pa akong sisihin. Ginusto natin to. Hindi magtiis tayo. Emong, ikaw, kung kaya mo magtiis ng gutom, ako hindi. Kaya gumawa ka ng paraan. Oo na, kuya. Wala akong natilay siya. Ha? Paano to? Gutom na ako. Ni isang butil na bigas, wala na tayo. Gumawa ka naman ng paraan. At ano pang paraan ang gagawin ko? Lahat na nga ng tao rito sa asyenda, nalapitan ko na eh. Pero sila man, dumaraing din eh. Hanggang kailan ba matatapos yung welga ninyo? Hindi kayo tinutulungan ng mother union ninyo eh. Mamamatay tayong lahat ng dilat dito. Nga naman, kuya. Pwede ba? Tigilan na ninyo ako. Sino bang hindi nagugutom? Kayo lang ba? Sumasakit na nga ang ulo ko eh. Nakukulili ng tenga ko. Carmen? Carmen? Aba, Aling Melia. Bakit ho? Huwag niyo naman sanang mamasamain, ano? Kasi narinig namin ang pinag-uusapan niyo. Kaya, eto, pinagdalan ko kayo ng konting mapagtatawid gutom. Sige na. Sainin niyo na yung bigas at nang makakain kayo. Pasensya na kayo dyan, ha? Pare-pareho tayo nasa krisis, eh. Sige, ha? Mga kapatid, salamat sa Panginoon Diyos at hindi nahadlangan ang ating sinasagawang pag-aaral sa kanyang mga salita. Kung luluubin niya, dahil ito ang huling gabi ng pagdodoktrina sa inyo, kayo ay itatakdang babautismuhan. Mga kapatid, pumanatag kayo. Ipagkatiwala natin sa Panginoon Diyos ang mga pag-uusig. At ang magagawa natin, mga kapatid, ay manalangin para isang buni ang ating mga pangailangan. Tumayo kayo, mga kapatid. Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy mo kami ipinagsasanggalang. Narito ang iyong mga anak na pinipili, natatanggap ng banal na karapatan, ng banal na bautismo. Ama, mula sa aming mga puso, naghahandog kami ng maraming pagpapasalamat dahil sa maraming mga pagsubok, maging sa mga pag-uusig. Hindi mo sila pinababayaan. Patuloy mo kaming pinagpapala upang kaming lahat amang Diyos makalugod sa iyong banal na pangalan. Umaasa kaming magkakapatid. Ipagkakalumusakan lang yung pagkasip. Ang iyong mga pagpapala. Magkaroon kami ng kapayapaan. Katatagan upang manindigan sa pagka-Iglesia ni Kristo upang mamalagi po kaming kaugnay sa layo ng iyong pamamahala sa lupa. Nagpatawad ka po sa aming mga kapintasan sa pangalan po ni Jesus na siya po namin dakilang tagapagligtas.
Kasamang Judas! Doble kara ka! Kampi ka sa kunyon! Kampi ka sa iglesia! Parang yan mo. Kasi ka na naman yan. Ah! Huwag mo akong mapare-pare! Taksil ka! Sige ka. Mamaya mo. Hindi ka naman namin na ano ngayon. Bayaran na kami. Nangangaralan mo ba kami parang bata? Parang mo. Sandali na. Papayag na pagsasabi tayo parang bata niya. Ikaw, ha? Iglesia! Huwag kang makikialam. Hindi ikaw ang pinagsasabihan namin, kundi ito! Kalalaking tao eh! Chismoso ka? Mariamong, magsisinom kayo. Dito nyo lalagay, wag dito. Kahit tilasing. Ibig ko'y paalam sa inyo na hindi ako malimbing. Ahapon pa ako tumulat sa uyon. Magsimuwi na kayo! Ba? Tinataboy mo ba kami parang... Palaulo to talaga. Ganun ha? Panginoon po namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Hindi mo po kami pinababayaan. Patuloy mo kaming ipinagsasanggalang. Narito ang iyong mga anak na pinipili, natatanggap ng banal na karapatan, ng banal na bautismo. Ama, mula sa aming mga puso, naghahandog kami ng maraming pagpapasalamat dahil sa maraming mga pagsubok, maging sa mga pag-uusip. Hindi mo sila pinababayaan. Patuloy mo kaming pinagpapala upang kaming lahat amang Diyos makalugod sa iyong banal na pangalan. Umaasa kaming magkakapatid. Ipagkakalo mo sa kanilang iyong pagkasip. Ang iyong mga pagpapala. Magkaroon kami ng kapayapaan. Katatagan upang manindigan sa pagka-iglesia ni Kristo upang mamalagi po kaming kaugnay sa layo ng iyong pamamahala sa lupa. Nagpatawad ka po sa aming mga kapintasan sa pangalan po ni Jesus na siya po namin dakilang tagapagligtas. Dali lang! Kasamang Judas! Doble kara ka! Kampi ka sa kunyon! Kampi ka sa iglesia! Parang yan mo. Kasi ka na naman yan. Ah! Huwag mo akong mapare-pare! Taksil ka! Sige ka. Mamaya mo. Hindi ka naman namin na ano ngayon. Bayaran na kami. Nangangaralan mo ba kami parang bata? Parang mo. Sandali na. Papayag na pagsasabi tayo parang bata niya. Ikaw, ha? Iglesia! Huwag kang makikialam. Hindi ikaw ang pinagsasabihan namin, kundi ito! Kalalaking tao eh! Chismoso ka? Mariamong, magsisinom kayo. Dito nyo lalagay, wag dito. Kahit tilasing. Ibig ko'y paalam sa inyo na hindi ako malimbing. Ahapon pa ako tumulat sa uyon. Magsimuwi na kayo! Ba? Tinataboy mo ba kami parang... Palaulo to talaga. Ganun ha?
nalulungkot ang nangyaring kaguluhan. Bagamat, inuunawa namin ang naging kadahilanan. Subalit dahilan sa pagmamalasakit sa inyo ng pangangasiwa sa inyong kapakanan at kagalingan, ay pinaghanda kayo ng lupang masasaka o matitirahan doon sa Laon Nueva Ecija. Total, pinahayag na rin ng CIR na hindi naaayon sa saligang batas ang Republic Act 3350. At yan na matatagalan pa bago ma-resolve ng Korte Suprema ang paghahabol natin laban sa desisyong yun. Kaya ang ilan sa inyo na padre de pamilya ay tutulong sa paghahanda doon sa lugar na malilipatan ninyo.
Talagang tuloy na yung pag-aalis sa balutan nyo. Bagay, mabuti nga yan para wala nang gumambala sa inyo. Mamundok na kayo! Mileng, huwag kang kakalimot. Huwag mo kayo mag-alala. Alam niyo ba, ang Diyos ay marunong sa lahat. Kapag itinilit niya ang isang bagay, ay meron siyang layunin na magkaminsan ay hindi natin agad masakyan. Katulad ngayon, ngunit kami sumasampalataya na ito'y para sa ikabubuti namin lahat. Maraming salamat po sa inyo. Hey! Dali kayo at nandito na sa sakyan. Dali kayo. Ano sabi niya mo? Susunod na raw! Ang daming atin sa katawan. Sa dumarte. Ang pare ko! Kesa rito! Ay, sa wakas, sa palayas na rin natin yung mga iglesia! Paris, Tommy! Palayas na rin! Ito siya! Halika! Huwag ka magalala! Tatandong ka ng Pilipisyo ng kolektibo!
kapatid! Ito na ang sandali ng pakikisa sa pasya ng pangangasiwa. Sumasampalataya ba kayo na ang pangyayaring ito'y kalooban ng Diyos? Sumasampalataya ba kayo na kasama natin ang ating Ama sa buong panahon ng ating paglalakbay? Sumasampalataya rin ba kayo na bibiyayain tayo ng Panginoon Diyos sa ating lilipatan? Kung ganon, ibasbas nawa sa ating lahat ang walang hanggang pagpapala. ...1964 noon. ...1964 noon. Ngayon ay 1986. Mahigit ng 20 taong ang patotoo na ibinigay ninyo sa pangangasiwa at higit sa lahat sa Diyos na kayo'y mga tunay na Iglesia ni Cristo. Nawa ang maging larawan ng Iglesia ni Cristo sa lokal na ito maging sa darating na panahon ay katulad ng larawan ng mga Iglesia ni Cristo sa Hacienda Luisita noon. Ni isa walang tumalikod sa kabila ng kapigatian, sa kabila ng matinding pagsamo. Hindi nalilimutan ng pamamahala yun. At lalong hindi malilimot yun ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos
na ang ating sinimulan at ang ating tinindigan sa kahalagahan ng ating pagka-Iglesia ni Kristo maitaguyod na natin lahat hanggang sa oras ng ating kamatayan, hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Noong Oktubre 3, 1985, kinatigan ng Korte Suprema ang paghahabol ng mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa kaso sa Hacienda Luisita. Hinawalang saysay ang naging desisyon ng ngayon nilansad ng Court of Industrial Relations na ang Republic Act 3350 ay lumalabag sa saligang batas. Minsan pang binigyan diin ng kataas-taasang hukuman na kung paanong may karapatan ng sinuman sang-ayon sa batas na umanib sa unyon ng paggawa, ay mayroong gayon ding karapatan ng sinuman na huwag umanib kailanman at ang gayon ay lumalabag sa kanyang relihiyon o pananampalataya.